Ang pangalan ko ay Emma Whittaker. 25 gulang na ako ngayon. Pero ang gabing humubog kung sino ako ay nangyari noong ako'y 14 pa lamang. 2:00 ng madaling araw iyon at nakatayo ako sa gilid ng isang liblib na kalsada sa gubat ang isang sapatos ko. Halos nakalas ang backpack ko'y naiwan pa sa likurang upuan at umaalingaw-ngaw sa harap ko ang garalgal na tunog ng makina ng sasakyan ng aking ama. Bigla siyang nagpreno ng napakalakas kaya tumama ang balikat ko sa pinto. Pagkatapos ay humarap siya sa akin at tiningnan ako na para bang isa akong bagay na bulok na sa wakas ay napagpasyahan na niyang itapon at sumigaw. Lumabas ka sa kotse ko. Noong una inakala kong tinatakot niya lang ako. Kapag galit ang mga magulang, nagsasabi sila ng masasakit na salita, hindi ba naninindak sila? Sumisigaw sila. Kinukuha nila ang telepono mo. Sinasabi nilang grounded ka hanggang kolehiyo. Pero hindi nila talaga binubuksan ang likurang pinto, kinakaladkad ang sarili nilang anak papunta sa isang madilim na kalsadang napapaligiran ng mga puno at iniiwan doon. Pero ginawa iyon ng akin. May isang driver ng truck na nakatayo malapit sa gilid na ninigarilyo sa ilalim ng mahinang dilaw na ilaw ng kanyang sasakyan, tila nanigas sa gulat na para bang hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Inabot ng aking ama sa kanya ang gusot na $10 at sinabi, dalhin mo ang batang ito kahit saan. Wala akong pakialam kung saan. Siguraduhin mo lang na hindi na siya babalik sa bahay ko. Mula sa upuan sa harap, tumawa ang kanyang asawa at tinawag akong pabigat. Pagkatapos ay umalis ang sasakyan, ang pulang ilaw sa likuran ay unti-unting lumiit sa dilim at doon ko naunawaan na walang babalik para sa akin. 11 taon ang lumipas halos sa eksaktong parehong oras. Biglang umapaw ang telepono ko sa mga mensahe mula sa mismong mga taong iniwan ako roon. Umiiyak sila nagmamakaawa, sinasabing sa umaga ay mapupunta sila sa kalsada at ako na lang ang tanging pag-asa nila. Bago ko sabihin kung paano naging ang babaeng iniwan nila sa gubat ay ang babaeng may hawak na ngayon ng kanilang kinabukasan, sagutin mo muna ito. Anong oras na dyan sa kinaroroonan mo ngayon at saan ka nanonood? Gusto kong malaman kung gaano kalayo ang mararating ng kuwentong ito bago tuluyang maabutan ng katotohanan ang mga taong iyon. Ang pangalan ng aking ama ay Mark Whittaker at bago ang gabing iyon, iniisip ko siya bilang isang mahigpit na tao, hindi malupit. Naghiwalay ang aking mga magulang noong ako'y 10 taong gulang at sa loob ng ilang panahon ay tumira ako kasama ang aking ina sa isang maliit na apartment malapit sa Spokane. Mahaba ang oras ng trabaho niya pero lagi niyang sinisikap na gawing normal ang hapunan kahit na dekahon lang na pasta at murang garlic bread ang pagkain. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng alok na trabaho sa Oregon na may mas mataas na sahod, mas maayos na oras, at isang problema hindi niya ako agad maisasama. Mas malaki ang bahay ng aking ama, may matatag siyang kita, at ang distrito ng paaralan ay kilalang mahusay, kaya napagdesisyunan ng mga nakatatanda na mas makabubuti kung sa kanya muna ako titira ng 1 taon. Naging 2 ang 1 taon, at pagkatapos ay pinakasalan niya si Brenda, at ang bahay ay tumigil na maging lugar kung saan ako nakatira at naging lugar kung saan ako pinagtitiisan. Hindi agad maingay si Brenda, iyon ang mapanganib na bahagi. Ngumingiti siya sa harap ng mga kapitbahay, nagpo-post ng mga larawan ng pamilya online at sinasabi sa iba na matagal na niyang gustong magkaroon ng anak na babae. Pero sa loob ng bahay ay tinatrato niya ako na parang isang abalang naiwan mula sa unang buhay ng aking ama. Inililipat niya ang aking mga gamit at sinasabing makalat ako, naghahanda siya ng pagkain para sa lahat at nakakalimutang sabihan ako hanggang sa lumamig na ang pagkain at nagsasabi siya ng mga katagang tulad ng, ang mga batang babae na kasing edad mo ay dapat mas tumutulong o kaya sapat na ang nagawa ng iyong ama para sa iyo. Laging naririnig ng aking ama ang bersyong nagpapalabas na siya ay mapagpasensya at ako ang mahirap pakisamahan. Kapag tahimik ako, bastos ako. Kapag sumagot ako, madrama ako. Kapag umiyak ako, mapanlin lang ako. Nang ipanganak ni Brenda ang aking nakababatang kapatid sa ama, lalo pang lumala ang lahat, biglang nagkaroon ng tunay na pamilya ang bahay at ako ang paalala ng isang bahaging nais burahin ng aking ama.
Kumukuha sila ng mga litrato ng pamilya nang wala ako dahil kunwari ay nasa bahay ako ng kaibigan kahit nasa itaas lang ako at gumagawa ng takdang aralin. Lumalabas sila para mag-almusal pagkatapos ng mga laro ng soccer ng kapatid ko at nakakalimutang tanungin kung gusto kong sumama. Bumibili sila ng magkakaparehong pajama tuwing Pasko para sa kanilang tatlo at binibigyan lang ako ng gift card sa isang sobre. Mas lalo akong napapadalas mag-isa at iyon din ay ginamit nila laban sa akin, sinabi ni Brenda na malamig ako. At sinabi ng aking ama na wala akong utang na loob. Noong weekend na nangyari ang lahat, nagmaneho kami sa buong Washington para bisitahin ang mga kamag-anak ni Brenda malapit sa Cascade Foothills. Ayaw kong sumama pero sinabi ng aking ama na hindi pa ako sapat ang edad para maiwang mag-isa sa bahay. At sinabi ni Brenda na makabubuti raw iyon para matutunan ko kung paano kumikilos ang normal na pamilya. Buong weekend ako ang pinagtatawanan. Binibiro nila ang aking damit buhok, katahimikan gana sa pagkain, pati ang paraan ng paghawak ko ng tinidor. Tinanong ng kapatid ni Brenda kung palagi ba akong ganoon kalungkot at tumawa si Brenda na parang isa lang akong masamang ugaling na mana niya. Pagsapit ng linggo ng gabi, ubus na ako. Nakaupo ako sa likurang upuan, may suot na headphone, nakatitig sa aking telepono, at binibilang ang mga minuto hanggang makauwi kami. Doon sinabi ni Brenda na pinahiya ko raw sila buong weekend. Sinabi ng aking ama na humingi ako ng tawad at sumagot ako na wala akong dapat ipagpaumanhin. Umikot si Brenda sa kanyang upuan at inabot ang aking telepono, sinasabing hindi ko raw karapat-dapat ang mamahaling gamit kung hindi ako marunong magpasalamat. Hinila ko iyon pabalik at sinabi sa kanya na tigilan ang paghawak sa aking mga gamit. Ang isang pangungusap na iyon ang nagbago ng buhay ko, na mula ang mukha ng aking ama sa salamin. Sinabi niyang tapos na raw ako sa kawalang galang sa kanyang asawa. May ibinulong si Brenda na hindi ko narinig, ngunit lalo nitong pinahigpit ang kapit niya sa manibela. Maitim ang kagubatan sa labas ng bintana, walang laman ang kalsada, at habang papalayo kami, lalo kong napagtanto na hindi matatapos ang pagtatalong ito sa bahay. Noong una, akala ko sisigaw lang ang aking ama hanggang mapagod siya. Gaya ng dati, magagalit siya. Uupo si Brenda na tila nasisiyahan at kinabukasan ay magpapanggap ang lahat na ako ang may kasalanan, ngunit kakaiba ang gabing iyon. Mas mababa at mas mabagsik ang kanyang boses, parang matagal na siyang naghihintay ng dahilan. Paulit-ulit niyang sinasabing nilason ko raw ang bahay, pinahihirapan ko ang lahat. At mas nagpakahirap pa raw si Brenda kaysa sa dapat paghirapan ng sinumang babae. Naaalala ko na nakatitig ako sa likod ng ulo niya at iniisip, ito ang tatay ko. Ito ang lalaking nagturo sa akin kung paano magbisikleta. Ito ang lalaking dati sumisilip sa ilalim ng kama ko para tingnan kung may mga halimaw. At ngayon, nagsasalita siya tungkol sa akin na para bang ako ang halimaw. Patuloy siyang inuudyukan ni Brenda mula sa upuan sa harap, sinasabing iniwan daw ako ng nanay ko sa kanya dahil kahit siya ay hindi ako kayang pakisamahan. Sinasabing napapansin na raw ng nakababatang kapatid ko ang ugali ko at sinasabing karapat-dapat daw ang aking ama sa kapayapaan sa sarili niyang bahay. Sa wakas, sumabog ako at sinabing baka mas madali ang kapayapaan kung titigil siya sa paglalayo sa kanya mula sa sarili niyang anak. Biglang natahimik ang loob ng sasakyan. Pagkatapos ay bigla siyang nagpreno nang napakalakas na kumayod ang seatbelt sa dibdib ko at tumalsik ang graba sa ilalim ng gulong. Makitid ang kalsada, napapaligiran ng mga pine tree at dilim at tanging mapusyaw na ilaw mula sa headlight ng isang truck na nakaparada sa unahan malapit sa isang bukana ng logging area ang nagbibigay liwanag. Ipinarada ng aking ama ang sasakyan, humarap sa akin at sumigaw. Lumabas ka sa kotse ko. Napako ako sa kinatatayuan. Akala ko isa iyon sa mga pananakot na sinasabi ng matatanda para pasunurin ang mga bata, ngunit bumaba siya, binuksan ang pinto ko, tinanggal ang seatbelt ko at hinila ang braso ko. Paulit-ulit kong sinasabi, Tay, tumigil ka. Ano ang ginagawa mo? Pero hinila niya ako palabas nang napakabilis na muntik nang sumayad ang tuhod ko sa lupa. Napakalamig ng hangin, wala akong suot na Amerikana dahil naiwan iyon sa likurang upuan at ang backpack ko ay nakasiksik sa ilalim ng mga paa ni Brenda dahil nagreklamo siyang wala ng espasyo kanina. Sinubukan kong abutin iyon pabalik,
ngunit lalo pang ibinukas ni Brenda ang pinto at tumawa. Sinasabing sa wakas ay nawala na ang pabigat. May isang driver ng truck na nakatayo ilang hakbang ang layo naninigarilyo sa tabi ng kanyang sasakyan. Nakatitig na para bang napunta siya sa maling bangungot. Malaki siyang lalaki na may kulay abong balbas, suot ang flannel jacket at may mukhang kayang magbago mula sa pagod tungo sa galit sa isang iglap. Hinugot ng aking ama ang $10 mula sa kanyang pitaka at inabot iyon sa kanya sinasabing, dalhin mo ang batang ito kahit saan. Wala akong pakialam kung saan siguraduhin mo lang na hindi na siya babalik sa bahay ko. Hindi tinanggap ng driver ang pera. Tumingin siya sa akin, saka sa aking ama at sinabing sir bata po siya. Sumagot ang aking ama ikaw na ang bahala sa kanya. Yumuko si Brenda mula sa upuan at sinabing ang basura ay sa basura na babagay hindi ba honey at pagkatapos ay umalis sila. Sa loob ng ilang segundo hindi ako makagalaw. Pinanood ko ang mga ilaw sa likuran na maglaho sa pagitan ng mga puno naghihintay, na huminto sila naghihintay sa ilaw ng preno, naghihintay na matapos ang biro, ngunit hindi iyon nangyari. Dahan-dahang lumapit ang driver na kataas ang mga kamay para makita ko at mahinahon ang boses. Ang pangalan niya ay Gary Coleman. Sinabi niyang may anak siyang halos kasing edad ko at hindi niya ako papasakayin sa truck hanggat hindi ko nauunawaan na ligtas ako at tatawag siya ng pulis. Iyon ang unang disenteng bagay na narinig ko mula sa isang nakatatanda sa loob ng maraming buwan. Hinubad niya ang kanyang jacket at isinukbit sa aking balikat at tumanggi siyang hawakan ang $10 na iniwan ng aking ama sa graba. Sa halip, pinulot niya ito gamit ang napkin at sinabing, maaaring maging mahalaga ito mamaya. Dinala niya ako nang wala pang 15 minuto sa isang maliit na truck stop na may mga kamera, mainit na kape at ibang mga tao sa paligid. Binilhan niya ako ng sopas na halos hindi ko malunok pagkatapos ay tumawag siya sa siyam isa-isa at nanatili sa tabi ko hanggang dumating ang mga pulis. Nang tawagan nila ang aking ama, sinabi nitong wala raw ako sa kontrol, sinubukan ko raw tumalon palabas ng sasakyan at kinampihan siya ni Brenda. Pareho nilang sinabi na ako raw ay may problema at kailangan ng tulong na hindi nila kayang ibigay. Naaalala kong nakaupo ako sa ilalim ng malamig na ilaw ng fluorescent sa isang plastik na upuan habang ang mga estranghero ang nagpapasya kung saan ako matutulog. Nagbigay si Gary ng buong pahayag, iniwan ang kanyang numero at bago siya umalis ay sinabi niya sa akin, ang nangyari ngayong gabi ay hindi mo kasalanan. Tumango ako ngunit hindi ko pa iyon lubos na pinaniwalaan. Nang gabing iyon, dinala ako sa isang emergency youth shelter na walang Amerikana, walang backpack at walang ideya kung may sino man pa sa aking pamilya ang babalik para sa akin. Ang amoy ng shelter ay parang bleach pagkain sa kantina at lumang takot. Alam kong parang dramatiko iyon pakinggan pero iyon lang ang paraan para mailarawan ko ito. Bawat batang naroon ay natutong magmukhang kalmado habang ang buong buhay nila ay tila nasusunog. Ginugol ko ang unang gabi sa makitid na kama, nakabalot sa donasyong kumot, hanggang baba inuulit-ulit sa isip ang sandaling naglaho sa dilim ang sasakyan ng aking ama. Paulit-ulit kong iniisip na tatawag siya kinabukasan na mapagtatanto niya ang ginawa niya. Na mahihiya siya na sasabihin niyang napadala lang siya sa galit at babalikan niya ako, ngunit dumating ang umaga at hindi siya tumawag. Tinawagan siyang muli ng mga social worker at sinabi niyang hindi ako maaaring bumalik maliban kung sasang-ayon ako sa therapy, sa mga patakaran ng pagsunod at sa isang nakasulat na paghingi ng tawad kay Brenda. Nang tanungin kung kukunin niya ako sa araw na iyon, sinabi niyang kailangan pa niyang pag-isipan kung ano ang pinakamabuti para sa kanyang sambahayan, hindi para sa kanyang anak. Nakontak ang aking ina makalipas ang 2 araw. Umiyak siya sa telepono ngunit sinabi niyang nasa pagitan siya ng mga lilipatang tirahan sa Oregon at hindi pa niya ako kayang kunin agad. Hindi ko siya kinamumuhian dahil doon, pero hinding-hindi ko makakalimutan kung gaano ako kaliit na naramdaman habang ipinaliliwanag ng mga matatanda kung bakit walang espasyo para sa akin. Halos 3 linggo akong nasa emergency placement bago nila natagpuan ang kapatid ng aking ina na si Patricia Hayes. Nakatira si Tia Patricia sa isang payak na asul na bahay na 3 oras ang layo at nagtatrabaho bilang accountant para sa maliliit na negosyo.
Ilang beses ko pa lamang siyang nakikita tuwing mga okasyon. Ngunit nang pumasok siya sa opisina ng social services at nakita akong nakaupo roon na may hawak na supot ng mga donasyong damit, tinakpan niya ang bibig niya at napaiyak hindi malakas na iyak kundi iyong pilit pinipigilan para hindi tuluyang mabasag sa harap ng iba. Maingat niya akong niyakap na para bang natatakot siyang umurong ako at sinabi, "Hindi ka pabigat, Emma, isa kang bata." May nagkulang. Sa tingin ko, iyon ang unang pangungusap na nagsimulang magbuo muli sa akin. Ang pamumuhay kasama si Tia Patricia ay hindi naging madali. Nagkakaroon ako ng bangungot kinamumuhian ko ang malalakas na tunog ng makina at natutulog akong may sapatos sa tabi ng kama dahil may bahagi sa akin na naniniwalang maaaring kailangan kong tumakbo. Sa bago kong paaralan, mabilis kumalat ang tsismis. May nagsabing tumakas ako. May nagsabing napunta ako sa juvenile detention. May nagsabing patay na ang mga magulang ko at hinayaan ko silang magsalita dahil masyadong nakakahiya ang katotohanan. Pagkatapos ay may coach sa track na nakakita sa akin na tumatakbo pagkatapos ng klase at tinanong kung gusto kong sumali sa koponan. Nakatulong ang pagtakbo dahil may napupuntahan ang aking kaba. Isinasama rin ako ni Tia Patricia sa pagbo-volunteer sa isang community center kung saan pumupunta ang mga pamilya para sa pagkain, tutoring at tulong pinansyal. Noong una, akala ko ang pagbo-volunteer ay ginagawa lamang ng mabubuting taong hindi pa nasasaktan. Ngunit napagtanto ko na marami sa pinakamabubuting tao roon ang nasaktan ng husto at piniling huwag ipasa ang sakit na iyon sa iba. Sa bahay tinuruan ako ni Tia Patricia ng mga bagay na hindi itinuturo sa paaralan, mga credit score, interest rate, late fee loan terms, at kung paanong ang maling desisyon sa gitna ng pressure ay maaaring sumunod sa isang tao sa loob ng maraming taon. Uupo kami sa mesa sa kusina at ipapakita niya kung paano lumalaki ang maliit na utang at nagiging kulungan kapag pinabayaan. Hindi siya nagsalita tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa kontrol. Sinabi niya, "Hindi lahat ang pera pero ang pag-unawa dito ang pumipigil sa iba na gamitin ito bilang sandata laban sa iyo." Nag-alaga ako ng bata, nagtrabaho tuwing weekend sa isang thrift store at nag-ipon ng bawat dolyar na kaya ko. Nang maglabing-anim ako, tinulungan niya akong magbukas ng una kong maliit na investment account. Hindi ako yumayaman noon, ngunit natututo akong buuin ang kinabukasan ko, isang desisyon sa bawat pagkakataon. Isang taon, matapos ang gabing iyon, sa gubat nagpadala ang aking ama ng mensahe sa pamamagitan ng isang kamag-anak. Wala itong paghingi ng tawad, wala itong tanong kung ligtas ba ako. Ako sinabi lamang niya na sana ay hindi ako nagpapakalat ng mga kasinungalingang makasisira sa pamilya. Doon ako tumigil sa paghihintay na maging ama ko siyang muli. Hindi ko pa alam kung ano ang magiging ako pero alam ko ang isang bagay, balang araw, mauunawaan niya kung ano ang pakiramdam na mawala ang buhay na akala niya ay garantisado. Pagsapit ng pagtatapos ko ng high school, natutunan kong magmukhang normal habang may pasan na hindi nakikita ng iba. Ngumiti ako sa mga litrato sa yearbook, tumakbo ako sa track, nakakuha ako ng disenteng marka. Tumulong ako kay Tia Patricia sa mga spreadsheet tuwing gabi at nag-volunteer tuwing Sabado. Ngunit paminsan-minsan, kapag may pinto ng kotse na sumasara ng malakas o may magbiro ng salitang pabigat, bumabalik ako sa edad na 14, nakatayo sa lamig na napapaligiran ng mga pine tree habang unti-unting nawawala sa dilim ang ilaw ng sasakyan ng aking ama. Nagsimula ako sa community college dahil mas mura ito. Pagkatapos lumipat ako sa isang state university upang mag-aral ng business administration na may focus sa property management at finance. Hindi ko pinili ang landas na iyon dahil maganda itong pakinggan, pinili ko ito dahil nakita ko kung paano nasisira ng mga matatanda ang buhay sa pamamagitan ng mga kontratang hindi nila nauunawaan, mga bayaring binabalewala nila, at mga kasinungalingang paulit-ulit nilang pinaniniwalaan hanggang sa hindi na sila pinapatawad ng mga numero. Habang nasa kolehiyo, nagtrabaho ako sa isang leasing office at kalaunan sa isang maliit na property management company na humahawak ng mga lumang apartment at kalahating bakanteng commercial spaces. Natutunan ko kung paano mag-isip ang mga landlord, kung paano mag-isip ang mga bangko, kung paano kumilos ang mga may-ari kapag nahuhuli na sila ng 70 araw,
at kung gaano kabilis magbago ang pride tungo sa panic kapag may dumating na formal na abiso sa pamamagitan ng certified mail. Pagkatapos kong graduate, pwede sana akong kumuha ng ligtas na trabaho. Hinikayat ako ni Tia Patricia na pag-isipan iyon, ngunit napakatagal kong naging walang kapangyarihan para gugulin ang buhay ko sa paghingi ng pahintulot mula sa mga taong mas kaunti ang alam kaysa sa akin. Kaya nagtayo ako ng sarili kong kumpanya, isang maliit na property management at distressed asset firm. Noong una ako lang iyon, isang lumang laptop at isang napakaliit na opisina na kailangang ilapag ang printer sa sahig. Tinulungan ko ang maliliit na landlord na ayusin ang magulong libro, nakipagnegosasyon ako sa mga nagpapautang, humanap ako ng mga mamimili para sa mga property na ayaw ng pakialaman ng iba, at tinulungan ko ang mga may-ari ng negosyo na i-restructure ang bayarin bago sila tuluyang mawalan ng lahat. Hindi ako milyonaryo, malayo pa roon. Pero unti-unti akong nakilala bilang isang taong nakauunawa sa mga problemang iniiwasan ng iba. Pagkatapos isang Huwebes ng hapon, lumitaw ang isang pangalan mula sa nakaraan ko sa listahan ng distressed commercial loans, si Mark Whitaker, ang aking ama. Matagal akong nakatitig sa screen hanggang sa tanungin ako ng assistant ko kung ayos lang ako. Ang loan ay konektado sa isang maliit na auto repair shop na binili niya kasama si Brenda matapos niyang iwan ang dati niyang trabaho. Ayon sa mga record, sobra ang hiniram nila na huli sa pagbabayad ng buwis at gumamit ng credit card para tustusan ang payroll. Sinabi ko sa sarili ko na huwag nang maghukay, pero naghukay pa rin ako. May problema rin ang bahay nila, ang suburban na tahanan kung saan minsan akong sinabihang hindi kabilang, ay na-refinance ng 2 beses. Kumuha sila ng equity para mapanatili ang imahe, para i-renovate ang kusina, para bumili ng mas bagong SUV. Para magpanggap na maayos ang lahat ngayon, nahuhuli na ang mortgage. Nalulugi ang repair shop, sagad na ang mga credit card, may personal loans, utang sa negosyo at mga late fee, lahat iyon ay naroon hindi nakatago, naghihintay lamang sa sinumang may tiyagang basahin ang mga record. Dapat ay nalungkot ako, dapat ay wala akong maramdaman, ngunit ang naramdaman ko ay ang pinakakakaibang katahimikan sa buhay ko. Ang mga taong minsang nagpasya na ako ay dispensable ay ngayon nakulong sa isang buhay na binuo sa utang at mga kasinungalingang ipinapakita sa publiko. Sa pamamagitan ng malalayong kamag-anak, nalaman ko ring iba ang kwento na ikinakalat nila ayon sa kanila. Isa akong problemadong teenager na kusang umalis. Sinasabi nilang ginawa na nila ang lahat, na sinuportahan nila ako sa pag-aaral mula sa malayo, at ang tagumpay ko raw ay patunay na umubra ang kanilang tough love. Halos mapatawa ako sa pariralang iyon, walang pagmamahal sa pag-iwan ng bata sa gitna ng gubat. Tinawagan ko si Tia Patricia noong gabing iyon at sinabi ko ang lahat ng natuklasan ko. Matagal siyang natahimik, pagkatapos ay sinabi niya, "Emma, ang kaalaman ay makapagtatanggol sa'yo, pero ang kapaitan ay maaaring magmay-ari sa'yo kung hahayaan mo." Sinabi kong nauunawaan ko at totoo iyon, ayaw kong gumawa ng ilegal. Ayaw kong maging padalos-dalos. Gusto ko ng mas malinis kaysa sa galit, gusto ko ng mga kahihinatnan. Kaya nagtatag ako ng hiwalay na LLC na may pangkaraniwang pangalan na parang ibang asset company lang sa county. Kinuntak ko ang bangkong may hawak ng loan ng negosyo ng aking ama at nagtanong tungkol sa pagbili ng distressed debt. Normal ito, legal at karaniwan, dahil nagbebenta rin ang mga bangko ng masasamang loan kapag ayaw na nilang problemahin. Inabot ng ilang linggo ang unang deal, mas madali ang ikalawa at mas tumagal ang mortgage, ngunit sa huli pa isa-isa. Nahawakan ko ang mga papel sa likod ng buhay na pilit pinanghahawakan ng aking ama at ni Brenda. Itinapon nila ako noon dahil abala ako sa kanila. Makalipas ang 11 taon, ang abala na iyon ay may pangalan na may opisina at may pirma sa ibaba ng kanilang mga abiso. Ang pagmamay-ari ng utang ng isang tao ay hindi tulad ng sa pelikula, walang dramatikong pindutan na pwedeng pindutin para sirain ang buhay nila sa isang iglap. May mga kontrata, deadline, disclosure, grace period, mga liham na ipinapadala sa pamamagitan ng certified mail, mga compliance check, at mga abogado na napakamahal bayaran para sabihin sa akin ang mga bagay na alam ko nang kailangan kong marinig. Kailangang malinis ang lahat. Kailangang maging legal ang lahat.
Tiniyak ko iyon dahil kung sakaling tawagin ako ng aking ama na malupit, gusto kong ang mga dokumento mismo ang sumagot para sa akin. Hindi binago ng aking LLC ang mga patakaran. Ipinatupad lamang nito ang mga patakarang pinirmahan na nila ni Brenda noong naniniwala pa silang ang mga kahihinatnan ay para sa ibang tao. Sa simula, hindi nila alam na ako ang nasa likod nito. Nakatanggap lang sila ng mga abiso mula sa isang kumpanyang hindi pa nila naririnig, mga paalala sa bayad, mga abiso ng late fee, mga babala ng default, mga kahilingan para sa updated insurance ng shop at mga liham tungkol sa mortgage acceleration matapos nilang hindi matupad ang mga deadline. Walang pagbabanta, walang personalan. At marahil, iyon ang mas naging makapangyarihan, unti-unting pinipiga ang kanilang buhay ng parehong malamig na sistemang dati nilang inaasahang laging papabor sa kanila. Samantala, nagpapatuloy sila sa pagpapanggap, nagpo-post si Brenda ng mga lumang larawan ng bakasyon na may caption tungkol sa pasasalamat at nagbabahagi ang aking ama ng mga quote tungkol sa katapatan sa pamilya. Sa baby shower ng isang pinsan, sinabi pa raw ni Brenda na naging matagumpay ako dahil tinuruan nila ako ng disiplina. Nang marinig ko iyon, napatawa ako ng sobra at napaupo. Pagkatapos ay dumating ang Thanksgiving. Gusto ni Tia Patricia na pumunta ako sa handaan ng buong pamilya, hindi para sa kanila, kundi para sa akin. Sabi niya, napakatagal ko nang hinahayaan na iisang bersyon lang ng kwento ang marinig ng mga tao. Muntik na akong tumanggi, pero may bahagi sa akin na pagod ng maging lihim, kaya pumunta ako. Ginawa ang handaan sa bahay ng aking dakilang tiyahin, masikip, maingay, at puno ng mga taong mahigpit kung yumakap dahil hindi nila alam ang tamang gawin. Dumating ng huli ang aking ama at si Brenda. Bihis na parang pilit na nagpapakitang mas mayaman kaysa sa totoo. Nang makita nila ako, napahinto ang aking ama. Si Brenda ang unang nakabawi, ngumiti siya, ibinuka ang mga braso at sinabing, "Emma, tingnan mo nga ang sarili mo." Umatras ako bago pa niya ako mahawakan. Sinubukan ng aking ama na maging magiliw, nagtatanong tungkol sa negosyo ko at sinasabing noon pa man ay alam na niyang matalino ako, ngunit sa kalagitnaan ng hapunan, nagkamali siya nang sabihin niyang tinulungan niya akong maging independyente. Natahimik ang mesa dahil kahit ang mga hindi nakakaalam ng buong kuwento ay nakaramdam na may mali. Ibaba ko ang tinidor ko at tinanong siya kung anong klaseng tulong ang tinutukoy niya. Naglinis siya ng lalamunan at sumingit si Brenda, sinasabing binigyan nila ako ng istruktura at kung minsan ay hindi nauunawaan ng mga teenager ang disiplina. Doon ko sinabi ang katotohanan, hindi dramatiko, hindi pasigaw kundi malinaw. Sinabi kong 14 ako nang hilahin ako ng aking ama, palabas ng sasakyan, 2:00 ng umaga sa isang kalsada sa gubat. Sinabi kong tumawa si Brenda habang inalok niya ang isang driver ng truck ng $10 para dalhin ako kahit saan. Sinabi kong natulog ako sa isang youth shelter dahil tumanggi ang aking ama na kunin ako. Tumigas ang mukha ng aking ama at sinabi niyang hindi ganoon ang nangyari. Bumulong si Brenda na lagi raw akong nagpapalaki ng kwento. Inasahan ko na iyon. Tinawagan ko si Gary, binalaan ko na siya noon na maaaring dumating ang araw na kailangan kong iparinig niya ang katotohanan. Sumagot siya agad. Inilagay ko siya sa speaker at tinanong kung ano ang naaalala niya. Pinununo ng boses niyang matatag at magaspang ang silid habang inilalarawan niya ang kalsada, ang lamig, ang $10, ang mga salita ng aking ama, ang pagtawa ni Brenda, at ang pag-alis nila habang nakatayo akong nanginginig. Walang gumalaw. Sinubukang sumabat ng aking ama, ngunit pinaupo siya ng aking dakilang tiyahin. Nagsimulang umiyak si Brenda, hindi dahil nagsisisi siya, kundi dahil sa wakas ay kumampi laban sa kanya ang buong silid. Tumingin ako sa kanilang dalawa at sinabi, "Hindi ninyo pinoprotektahan ang pamilya, pinoprotektahan ninyo ang imahe ninyo." At pagkatapos ay umalis ako. Nang gabing iyon, nagsimula ang mga mensahe, una mula sa mga kamag-anak na humihingi ng tawad dahil naniwala sila sa kanila, at pagkatapos mula sa aking ama na nagsasabing kailangan naming mag-usap ng pribado. Nagpadala rin si Brenda ng mahabang mensahe tungkol sa kung paanong lahat ay nagkakamali. Pagkakamali na panginig ako sa salitang iyon.
Ang nasunog na tinapay ay pagkakamali, ang paglimot sa kaarawan, patay pagkakamali. Ngunit ang pag-iwan ng bata sa gubat ay isang desisyon. Sa mga sumunod na buwan, hinayaan ko lang na umusad ang legal na proseso, unang nag-default ang repair shop, pagkatapos ay umusad ang foreclosure ng mortgage. Sinubukan nilang mag-refinance at tinanggihan. Sinubukan nilang ibenta ang bahay ng mas mataas sa presyo ng merkado, ngunit walang seryosong alok at nanghiram sila sa mga kamag-anak na ngayon ay alam na ang katotohanan at agad ding tumigil sa pagsagot. Wala akong minaniobra sa labas ng batas, tumigil lang ako sa pagsagip sa kanila mula sa mga kahihinatnan ng sarili nilang pirma. Nang handa na ang mga huling abiso, tiningnan ko ang petsa at may kung anong nagbago sa loob ng dibdib ko. Ang deadline ng eviction ay eksaktong tatapat sa ika-11 anibersaryo ng gabing iyon sa kalsada sa gubat. Maaari ko sanang ipagpaliban, maaari ko rin sanang bilisan, ngunit pinabayaan kong ang kalendaryo ang gumawa ng matagal ng ginagawa, ng alaala ibalik kami sa 2:00 ng umaga. Isang araw bago ang deadline, nagising ako bago sumikat ang araw at nakahiga lang habang nakatitig sa kisame. Akala ko makakaramdam ako ng pananabik. Akala ko ang paghihiganti ay parang apoy, ngunit ang pakiramdam ay parang nakatayo sa harap ng isang pinto na 11 taon ko nang nilalapitan. Tumawag si Tia Patricia ng umaga at hindi niya sinabi kung ano ang dapat kong gawin, hindi niya iyon kailanman ginagawa. Sinabi lang niya, siguraduhin mong anuman ang mangyari ngayong gabi ay pag-aari ng babaeng naging ikaw hindi ng batang iniwan nila at dala ko ang pangungusap na iyon buong araw. Bandang 6:00 ng gabi, nakipagkita ako kay Gary sa isang maliit na diner malapit sa courthouse. Tumanda na siya siyempre, pero matatag pa rin, mabait pa rin sa tahimik na paraan na minsang nagligtas sa akin bago ko pa naunawaan na kailangan ko ng pagliligtas. Iningatan niya ang $10 sa loob ng mga taong iyon sa isang plastic sleeve at dinala niya iyon inilapag sa mesa at itinulak papunta sa akin. Sinabi kong hindi ko alam kung gusto ko iyon at sinabi niyang, hindi mo kailangang gustuhin. Kailangan mo lang malaman na hindi ka nito nabili. Pagsapit ng hating gabi, nagsimulang mag-vibrate ang telepono ko, isang kilalang numero. Pagkatapos ay isa pa. Pagkatapos ay sunod-sunod na mensahe na halos hindi na makasabay ang screen. Sa una ay galit ang tono. Illegal ito, hindi mo pwedeng gawin ito. Alam naming ikaw, ito pagkatapos ay nagbago. Pakiusap sumagot ka, kailangan nating mag-usap, wala na kaming mapupuntahan. Pagsapit ng 1:00 ng umaga, 12 ng missed calls na. Pagsapit ng 1:30 lampas 100 na. Nagsimula ring dumating ang voice notes, umiiyak si Brenda na humihingi ng tawad, sinasabi ng aking ama na mapupunta sila sa kalsada kinabukasan at pagkatapos ay ang mensaheng nagpatahimik sa buong silid. Pakiusap Emma, ikaw na lang ang pag-asa namin. 2 beses ko iyong binasa, 11 taon ang nakalipas ako ang batang nakatayo sa dilim na umaasang babalik ang aking ama. Ngayon, siya ang nakatayong nasa gilid ng sariling kahihinatnan na umaasang ililigtas ko siya. Tiningnan ako ni Gary at tinanong kung ayos lang ako. Sinabi kong hindi ko alam at iyon ang totoo. Nagmaneho kami papunta sa bahay bago mag-2:00. Naroon ang kanilang SUV sa driveway, siksik sa mga gamit na halos sumisiksik sa mga bintana. Nakabukas ang ilaw sa bawat kwarto at mas maliit ang bahay kaysa sa alaala ko na ikinagulat ko dahil sa loob ng maraming taon ay para itong kastilyong ipinagtabuyan ako. Ngunit ngayon, isa na lang itong bahay na may kupas na pintura, damong ligaw at 2 desperadong tao sa loob. Kumakatok ako at binuksan ng aking ama ang pinto, suot ang gusot na sweatpants at ang ekspresyon ng isang taong magdamag nang natatalo sa realidad. Nang makita niya si Gary sa likod ko, namutla siya. Sumilip si Brenda sa balikat niya, namamaga ang mga mata, magulo ang buhok. May hawak na tissue na parang props sa isang palabas na wala nang naniniwala. Sabay silang nagsalita, sinabi ng aking ama na niloko sila ng bangko, sinabi ni Brenda na nagkamali sila. Sinabi ng aking ama na hindi ginagawa ito ng pamilya sa kapamilya. Itaas ko ang kamay ko at sa unang pagkakataon ay tumigil sila. Sinabi ko sa kanila na ang kumpanya ko ang may hawak ng mortgage ng loan sa negosyo at ng iba pang account. Dahil nag-default sila,
binaliwala ang mga abiso at pumirma sa mga kasunduang hindi nila inunawa. Sinabi kong darating ang sheriff sa umaga kung naroon pa rin sila at na ang repair shop ay kasalukuyan nang nililiquidate ayon sa mga termino ng loan. Itinuro ako ng aking ama at sinabing matagal ko raw itong pinlano dahil kinamumuhian ko siya. Sinabi ko, hindi pinlano ko ito dahil itinuro mo sa akin kung ano ang nangyayari kapag ang makapangyarihan ay naniniwalang walang saksi ang isang bata. Napahagulgol si Brenda at sinabing nasa ilalim lang siya ng stress noon at hindi niya sinadyang umabot sa ganoon. Bago pa ako makapagsalita nagsalita si Gary. Ma'am, tumawa kayo. Dalawang salita lang iyon at nagbago ang pag-iyak niya, naging mahina, naging maliit dahil walang paraan para pagandahin ang katotohanang iyon. Sinubukan ng aking ama ang galit, sinabi niyang kakasuhan niya ako. Sisirain ako, ilalantad ako, halos mapangiti ako dahil wala na ang dating takot. Hindi na ako 14, hindi na ako giniginaw at hindi na ako nag-iisa. Dala ko ang mga kopya ng lahat, bawat abiso, bawat deadline na hindi natupad. Bawat legal na hakbang at inilapag ko ang folder sa rail ng porch, sinabing maaari niya itong ipakita sa kahit sinong abogado na handa pa ring tanggapin ang tawag niya. Pagkatapos inalok ko sila ng isang huling pagpipilian, hindi dahil karapat-dapat sila rito, kundi dahil gusto kong malaman kung sino sila kapag wala nang maipakitang dangal ang kanilang pagmamataas. May pag-aari akong maliit na studio apartment sa kabilang bayan. Isang tao lamang ang maaaring tumira roon sa loob ng 6 na buwan, libre ang upa, ngunit may mahigpit na kondisyon. Walang pakikipag-ugnayan sa akin, maliban sa legal na paraan, walang pagsisinungaling sa mga kamag-anak, walang panliligalig at hindi maaaring isama ang isa pa. Isang tao lang ang pwedeng pumili ng malinis na panibagong simula at magsimulang muli ng tapat. Saglit pareho silang umasa, pero tumingin sila sa isa't isa. Sinabi ng aking ama na si Brenda ang dapat pumunta dahil mas madaling makakuha ng simpatiya ang mga babae. At sinabi naman ni Brenda na ang aking ama ang dapat dahil siya ang lumikha ng utang. Ilang minuto lang ang lumipas at nag-aaway na sila na parang mga estrangherong magkasamang nalulunod sa iisang sasakyan. Ang pagmamahal na ipinilit nilang igalang ko ay naging sisihan sa sandaling kinailangan ang sakripisyo para mabuhay. Pinanood ko sila at naramdaman kong unti-unting kumalas ang huling piraso ng aking pagkabata. Hindi sila mga higante, hindi sila mga halimaw sa ilalim ng kama, kundi maliliit at takot na mga taong minsang nanakit ng isang bata dahil mas madali iyon kaysa harapin ang sarili nila. Sa wakas humarap sa akin ang aking ama at sinabi, "Hindi mo kami maaaring itapon na lang." Tinitigan ko siya ng matagal. Naisip kong sabihin ang parehong salita ni Brenda noon na ang basura ay sa basura na babagay na sa dulo na iyon ng dila ko. Ngunit naalala ko ang sinabi ni Tia Patricia, "Siguraduhin mong ang gabing ito ay pag-aari ng babaeng naging ikaw." Kaya sinabi ko, hindi ko kayo itinatapon, hinahayaan ko lang kayong harapin ang pinili ninyo at naglakad ako pabalik sa sasakyan kasama si Gary. Kinabukasan dumating ang sheriff. Hindi pa sila umaalis, naghihintay sila ng himala na kakaiba dahil hindi sila naniwala sa himala noong ako ang nangangailangan. Pinalabas sila kasama ang kaya nilang dalhin at ang natitira nilang gamit ay inilagay sa labas ayon sa proseso. Nanood ang mga kapitbahay, nakarating sa mga kamag-anak ang balita at ang kwentong matagal nilang kinontrol ay tuluyan nang nawala sa kanilang mga kamay. Nagsara ang repair shop sa loob ng 1 buwan at lumipat sila sa murang extended stay motel malapit sa highway habang sinasabing pansamantala lang iyon, marahil nga marahil hindi. Hindi ko na sila sinundan. Ipinalinis ko ang bahay, pinainspeksyon at pinaayos. Maaari ko sanang ibenta iyon para sa tubo, ngunit napakaliit noon para sa kahulugan ng lugar na iyon. Sa tulong ni Tia Patricia at sa mga connection ni Gary sa mga lokal na charity, ginawa ko itong transitional housing para sa mga dalagitang nanggagaling sa hindi ligtas o nakalalasong tahanan. Sa unang gabi na binuksan ang bahay, tumayo ako sa kusina at pinanood ang isang 16 na taong gulang na babae na ibinaba ang kanyang backpack sa isang kwartong magiging kanya hanggat kailangan niya. Tinanong niya kung maaari ba niyang palamutian ang mga dingding. Sinabi kong oo.
Tinanong niya kung may magpapalayas ba sa kanya sa gitna ng gabi. Sinabi kong wala doon. Ako tuluyang umiyak, hindi dahil nawalan ng bahay ang aking ama. Hindi dahil nawala ang komportabling buhay ni Brenda, kundi dahil ang kalsadang dapat sana'y tumapos sa akin ay nagdala pala sa akin dito. Hindi ako gumaling dahil lang sa paghihiganti. Ang makita silang mawalan ng lahat ay hindi nagbura ng lamig takot o ng tunog ng sasakyang iyon na umaalis, ngunit ang pagkuha sa lugar na minsan akong itinaboy at gawing kanlungan para sa mga batang nangangailangan ng kaligtasan ay nagbigay ng mas mabuting patutunguhan sa sakit. Iyon ang aral na sana'y may nagturo sa akin noon pa, hindi laging dugo ang bumubuo sa pamilya. Minsan, ang pamilya ay ang driver ng truck na tumatangging tanggapin ang pera. Minsan ay ang tiyahing bumiyahe ng 3 oras para iuwi ka at minsan ay ang taong pinili mong maging kapag nagpasya kang ang kalupitang naranasan mo ay hindi mo ipapasa sa iba. Iniwan ako ng aking ama sa gitna ng isang liblib na kagubatan dahil akala niya pabigat ako. 11 taon ang lumipas. Natutunan niyang ako lang ang may lakas na dalhin ang katotohanan. At kung tatanungin mo ako, kung pinagsisihan ko bang hinayaan kong abutin siya ng mga kahihinatnan, simple ang sagot ko, hindi. Ngunit ang pinakakinaipagmamalaki ko ay ang itinayo ko matapos siyang mawala sa buhay ko. Ang aming koponan ay nagsusumikap na lumikha ng makabuluhan at maayos na mga kwentong makapagbibigay aliw sa mga manunood habang nag-iiwan din ng mahahalagang aral na pag-iisipan. Ang kwentong ito ay kathang-isip na nilikha para sa layuning pang-edukasyon na may hangaring magbahagi ng kapaki-pakinabang na aral at positibong mensahe sa pamamagitan ng emosyonal na pagkukuwento. Ang halagang pang-edukasyon ng kwentong ito ay nakasalalay sa mensahe nito tungkol sa katatagan personal na pag-unlad at kahalagahan ng pagtatakda ng malulusog na hangganan. Ipinapaalala nito sa mga manunood na ang kaalaman, lakas ng loob sa emosyon at pananagutan ay makatutulong sa mga tao na muling buuin ang kanilang buhay matapos ang masasakit na karanasan. Higit sa lahat, hinihikayat ng kwento ang mga manunood na gawing layunin ang kanilang mga sugat at paghihirap sa halip na ulitin ang parehong siklo ng pananakit